4 na guys. So ako ay naglalaro. Yung pang luto-luto with ice cream and kain ng Cheetos and watching Showtime. Hi guys! So 7:30 na ng gabi. So kakain ako. Nauna na kumain yung tatlo. Kasi kaya nagmerienda ako. Kaya ngayon, eto, gutom na naman ang person. So kakain lang ako saglit and chikahan tayo. So ayan sila. Nanonood ng movie. So si Nisha kunwari ang busy. So ayan ang ginagawa ni Marites. Marites. Wow, ano yan nak? Itlog? Ano yan? Ano ba yan? Feathers yan. Ah, feather pala. So siya, nagagawa ng homework habang may ka-chat. O, diba? Ikaw na talaga, Marites. Marites ka talaga. So pala guys, yung ayuda na sinasabi ko sa vlog nung isang araw. Yung libre lang sapatos. O, ayan, diba? Ang ganda. Libre lang yan dito. Kaso nga, ang laki ng size niya. Kasya pa sa tatay niya eh. Kasyang-kasya lang sa tatay niya kasi kaya na sinukat niya. Ang laki ng size 6 lang daw to. So, ayan. So, bigay lang yan ng school nila. Hindi rin kasya sa kanya, pero okay lang. Pan-duty na rin ng ama niya sa trabaho. Tapos guys, hindi lang pala sapatos. O, diba may pamedyas pa na ayuda. So guys, kakain tayo. So, ito yung ulam ko. Kare-kare. Ulam namin niya kayo ng tanghali. So, syempre, 10 araw yan. Minsan nga, 3 init pa. O, diba? Tapos assignment mo? Wow, very good. So, ito ang pagkain ko guys. Kare-kare. Syempre, pag may kare-kare, merong bagoong. And tubig. Kain tayo guys! So, ayan guys. So, tapos na akong kumain. Tapos na rin ako magugas ng plato. So, lagyan muna natin ng tubig tong filter namin. So, dito lang ako kumukuha sa gripo ng tubig. Tapos ito, pinifilter niya lang yan. And potable to drink naman yan. So, ibig sabihin, pwede naman siyang inumin na direct dito sa faucet. So, kami, mas gusto namin yung naka-filter naman siya bago namin mainom. Or, minsan naman, kapag nagpapakulo kami ng tubig, bawa nagkakape kami, ganun, dinadamihan na namin. So, mula dito, yun ay nilalagay namin dito. So, ito guys, so yan. So, ito yung tubig na galing doon na na-filter na. So, ito, ilalagay ko na to sa ref. Ready to drink na to. So, ito si Marites, kunwari ang nagagawa ng assignment. Hindi, ayan, nagagawa siya ng, ano yan na? Yung ka-carve, tas, ayan. Iko-curve niya. Gagamitan ko na ito, tas So, guguluhin mo na kita dito ako magbablog sa harapan mo. Huwag ka maingay, ha? Sinasyang sabihan mo. So, guys, so, story time na tayo. So, ngayon lang ako natapos mag-ugas ng plato, tsaka nanood pa kasi ako ng Batang Quiapo. Siyempre. So, ngayon, nakareceive ako ng magandang balita. May trabaho na ako! And, yung trabaho ko na yun, hindi yun ganun kadali na nakuha ko siya. Kasi nga, dahil sa visa condition ko, kailangan ko makahanap ng accredited employer at saka kailangan median wage yung sahod ko, which is 29.66 per hour. So, back to before na experience ko, so nagbablog na ako dati sa bansang Taiwan kasi sa Taiwan ako nanggaling bago magpunta dito sa New Zealand. Pero, kinuha ko ng partner ko as partnership worker visa. So, yan yung visa ko. So, dito kasi sa New Zealand, maraming mga klase ng visa. May student visa, partnership of a worker visa, general visitor visa. So, yung sa akin, partnership of a worker visa with condition. Nagbablog na ako dati sa bansang Taiwan dahil doon ako nagtrabaho ng halos 5 taon. So, bago pa ako mag-Taiwan, nagtrabaho na rin ako sa EPSA sa Pilipinas. Kung merong makakaalam sa inyo, so nagtrabaho na ako sa EPSA sa Rosario, Cavite. Nagtrabaho ako sa Glory Philippines for almost 8 years. And then, yung Glory Philippines noon, pinadala ko para makapagtrabaho naman sa Japan for 1 year. Tapos, syempre, pag uwi ko noon, hindi ako pwede mag-resign kasi naka-binding contract kami ng 3 taon. Ibig sabihin, 3 taon ka pa muna magsiserve sa Glory bago ka mag-resign. So, tinapos ko muna yung 3 taon bago ako nag-decide mag-Taiwan. Nasa Taiwan ako. Yung unang company ko noon, CPT. So, nag-shutdown siya kasi dahil sa trade war. So, meron akong ginawang vlog regarding dyan. Pangalawang company ko naman na nag-shutdown yung umuwi ako.
Tapos, nag-apply ako ulit sa iQuest. So, ang naging company ko naman is OSE. So, yan yung previous job ko sa OSE. Nagtrabaho ako dyan for almost 5 years as a machine operator. So, tapos yan nun, so na-approve na yung husband ko dito, na makapagtrabaho dito, and then ilang buwan lang nakuha niya na ako, pati mga anak ko. So, hindi naging madali yung buhay ko dito. I mean, hindi naging madali yung paghahanap ko ng trabaho dito. Dahil nga sa visa condition ko. Pero guys, kung open visa ka, ang dami mong pwedeng maging trabaho. Ako dumating February 26, and then March 3 may tumawag ng kagad sa akin. Nag-report ng kagad ako for a factory worker na role. Yun nga lang, dahil nga sa visa condition ko, hindi ako natanggap. Dito, madali kang makahanap ng trabaho kung hindi ka mapili sa trabaho, kagaya na lamang ng mga housekeeping jobs, o trabaho ka sa mga McDonald's, sa mga fast food, pwede. Kahit cleaner nga, pinatos ko na. Pero dahil nga sa visa ko, hindi pa rin ako ma-approve. So, ang dami ko na in-apply na trabaho. Nag-apply ako sa housekeeping, nag-apply ako sa cleaner, so, nag-apply ako sa iba't ibang factory. Pero wala, ligwak pa rin. So, nag-try pa rin ako mag-apply sa healthcare dahil nga graduate ako ng midwife and board passer ako dun. Nag-try ako magtrabaho pero hindi rin ako natanggap dahil nga wala naman akong driver's license kasi yun ang kailangan. Isa yun sa kailangan dito. Isa yun sa hiningi sa akin. Pero ewan ko lang sa iba. Pero yun kasi based sa experience ko, yun yung hiningi sa akin. Meron naman ako nahanap na accredited employer pero hindi niya naman kaya ibigay yung median wage. So parang, nung time na yun, down na ako. Sabi ko, kung para sa akin. Pero wala eh. Siyempre, andun pa rin yung araw-araw na naghahangad ka na magkaroon ng employer. Araw-araw ko nag-a-apply sa SIC. Sabi ko pa nga sa sarili ko, kailangan per day magkaroon ako ng quota kahit na 10 na mapasahan ko ng CV ko or yung resume ko, kailangan mapasahan ko yan. Basta nagawa ko ng quota sa sarili ko na kailangan magawa ko yung para na merong productivity yung whole day ko na merong puntahan ba. Luckily guys, isang araw nakareceive ako ng phone call. Tapos, phone interview na siya. Tapos, umabot siya ng 20 minutes. Parang pre-interview pa lang yun ng HR. In-invite niya ako na mag-assessment center. Tapos, yung assessment center na yun, panel interview siya. So, 2 team leader yung mag-interview sa'yo. Tapos, merong actual na kung paano mag-production dun sa line nila. Then, meron ding written exam. Siyempre, guys, so, aarte pa ba ako? Siyempre, ginuho ko na yun. So, nagpunta ako dun. So, dito kasi, guys, sa New Zealand, meron silang tinatawag na assessment center. Parang yun yung interview nila. So, pag mapasa mo yung assessment center, andun na yung police clearance. After nang bibigyan ka ng mga kailangan mong gawin. Yung police clearance, yung IRD, yung pagbibigay mo ng tax mo, ng bank account mo, yung mga pa-fill up ba ng mga requirements. So, pag matapos mo yun, medical check naman, pre-employment medical mo. Tapos nun, background checking. So, yun yung last na background check. Ibig sabihin, magbibigay ka ng 2 reference na tao sa previous employment mo. So, ako, nagbigay ako ng 2 mga ka-workmate ko sa OSE. So, magsisend sila ng email doon. Fill upan yun ng mga kasamahan mo. Tapos, ibabalik nila yun dun sa employer mo. So, ganun. Kasamahan mo lang yung makakaalam kung ano yung in-email sa kanya. So, fill upan niya yun. So, sabi ng kasamahan ko, parang 14 questions na pang Miss Universe daw yung mga tanong. Ganun. So, after na nung background checking, pag na-complete mo na yun, proceed na kayo sa job offer. And yung nangyari sa akin, guys, yun nga, naka-receive na ako ng job offer. And, nandun na. So, yung job offer, ang nilalaman nun yung kontrata mo, yung magkano yung rate mo, paano yung trabaho mo, anong oras. Basta lahat ng contract agreement nyo, nandun na lahat. So, mag-uumpisa na ako sa May 15. Yun yung orientation ko on the first day, pang umaga ako nun. And then, on May 16, start na ng production. Doon na kami i-deploy ko anong department ako mapunta. So, yung shift na napuntahan ko is afternoon shift. Bali, 4 p.m. to 12 a.m. ng madaling araw. So, okay lang kasi sanay naman ako sa ganong trabaho at saka sa bahay ay may iwanan naman yung mga anak ko. So, yun na nga guys, nagpunta na ako sa assessment center. April 18 yun. Unang nangyari is actual exam muna ako kasi marami kami, hindi lahat kaya accommodate. So, ako, nasalang agad ako sa actual exam. So, pinag-box ako para may bibigay sila sa'yo ng manual. Babasahin mo yun based on your understanding. Tsaka i-demo rin naman ng assigned na member doon. I-demo niya sa'yo paano yung gagawin mo. And then may oras. Stopwatch yun. So, parang sa isang kahon, 10 pack ng medical equipment yung mai-package mo. 10. Pare yung sa isang plastic na yun,
meron siyang 10 laman, 10 accessories na ipapackage mo. So, kailangan syempre equal yun. Tapos, meron pa siyang panggulo. Kumbaga, kailangan habang nagbabox ka, habang nagpapackage ka, meron dun mga panggulo na kailangan 2 lang clip niya. So, meron isisingit sila ng 3, minsan 4. So, NG yun. So, kailangan ihiwalay mo yun. Isosort mo siya pa habang nagpapack ka. So, titignan nila yung parang quality inspect mo habang nagpapackage ka at the same time. So, syempre, ang person galing Taiwan. So, syempre, bilis-bilis tayo dyan. So overall, 5 kahon yung binax ko. So, 10 ang laman. So, 50 piraso yung package ko. Binilisan ko talaga kasi gusto ko talaga ng trabaho, guys. Tapos, sumunod naman, written exam. So, yung written exam doon, math. Tapos, reading comprehension. Pero andun na yung sagot. Doon sa reading comprehension, andun na rin yung sagot. Parang i-analyze mo lang talaga yung mga questions nila. Tapos noon, math, reading comprehension. Meron silang abstract. Hanapin mo lang kung ano yung mali. Tapos, computation. So, meron dong computation. Parang i-graph mo lang siya kung saan pasok yung tolerance. Basta madali lang siya, guys. So, yun yung written exam. So, yung last naman, panel interview. Bali, ang nag-interview sa akin, 2 team leader dun sa company. So, mga Samoan sila. So, iba, Kiwi. Kiwi kasi yung tawag sa mga New Zealander dito. 2 team leader yung mag-interview sa'yo. Papasok ka sa isang room. Bali, yung tinanong sa akin, based sa experience ko before. Tapos, tanong lang, yung mga casual lang na kung alam mo ba yung 5S. Syempre, galing tayo sa Taiwan, alam natin yung 5S, tsaka sa Japan, tsaka sa Pilipinas, diba? Applicable yung 5S. So, yun. Tapos, yung mga health and safety, kung anong gagawin mo. Mostly situational yung binigay sa akin. And, madali naman yung mga tanong. Tapos, guys, sobrang dali lang ng mga questions niya. Hindi kagaya sa Pilipinas na merong mga strength and weakness, may mga ganun. How do you see yourself 5 years from now? Anong masasabi mo sa ganito? Walang ganun, guys. Basically, mga tanong lang na related sa trabaho mo. Siyempre, meron din tanong sa akin na why should we hire you? So, meron din ako nagawang vlog niyan dati nung nasa Taiwan ako. So, yun. So, siyempre, ang kailangan, aalamin mo yung background ng company mo bago ka mag-a-apply. Kasi nga, sabi ko sa dati kong vlog, kung yung company na ina-applyan mo is paggawaan ng kahoy pala, and then, ang sabi mo is Samsung is one of the electronic brand, ganyan-ganyan. So, syempre magkataka yung employer mo na paggawaan to ng kahoy, bakit merong electronic brand, ganyan-ganyan. So, ganun. So, kailangan meron kang background check sa company na applyan mo. Kasi talagang tatanong nila sa'yo kung ano yung product ng company mo, ano yung mga goals nila, yung mga quality policy nila, 'di ba? So, kailangan meron kang alam sa ganun. So, dahil nga meron na ako masasabi kong trabaho na mag-start na next week, so excited na ako kasi syempre gusto ko rin ibahagi sa inyo kung ano ba yung experience ko kasi parang magba-back to zero ulit ako base sa mga naging experience ko before. So, syempre, panibagong trabaho to, so panibagong experience na naman. Iba yung product ng company namin. Ang product ng company namin is medical equipment, so iba siya sa mga napasukan ko before. Dati kasi electronics ako, and semiconductor, tapos assembly, nag-soldering din ako before. So, ibang-iba talaga tong medical equipment naman. Sobrang nagpapasalamat talaga ako kay God kasi binigay niya sa akin tong company na to. Kasi isa to sa mga hiniling ko na company na mapunta sa akin. Kasi nung dumating ako dito, nag-apply na ako dito eh. Pero ako natanggap kasi nga temporary role lang yung hiring nila. So, hindi yun ugma daw sa visa condition ko. Tapos, nag-hiring ulit sila as direct hire na sa company nila for permanent full-time role na. So, syempre, dahil nga gustong-gusto ko yung company na yun, nag-apply ulit ako. Dati kasi, under pa na agency yun. Yung temporary role nila, under agency pa yun. So, ngayon, nag-apply na ako, direct na sa company nila as permanent full-time role. So, ito rin yung company kung saan ako natanggap. So, grabe yung pasasalamat ko nun kay God kasi meron pala mga bagay na kung bakit meron pala mga reason kung bakit hindi ko yun agad nakuha. Kasi unang-una, kakadating pa lang namin dito, syempre, adjustment din para sa mga bata sa school nila. Pero na-receive ko siya ng, alam mo yun, sa tamang panahon. Kasi parang nauna mo na yung bunso ko mag-aral, tapos yung nag-aral na yung bunso ko, sumunod naman yung panganay ko kasi magkaiba sila ng school. So, nung okay na yung panganay ko, hatid sundo sa school, marunong na siya magbiyahe ng bus mula sa school hanggang dito sa amin.
Okay na siya. Ako naman yung inayos ni Lord. Parang ako naman yung tinrabaho niya. Ito nga, nakuha ko na yung trabaho ko after 2 months ng pagstay ko dito sa New Zealand. Kahit nasuntok sa buwan yung visa ko kasi nga may kondisyon ako, binigay niya. Tapos kaya pala hindi niya ako binigay dun sa unang trabaho na in-apply ko dito rin sa company na to kasi ang gusto niya pala sa akin is hindi temporary role, kundi permanent full-time role. So, diba, ang galing lang kasi kung talagang para sa'yo talaga. At saka, ngayon ko mas napatunayan na wag mo munang pilitin kung hindi pa talaga para sa'yo kasi darating at darating din yung time. Parang ginagawa niya pa yung tamang panahon, ginagawa niya pa yung tamang place na paglalagyan sa'yo, yung tamang role, kung saan ka mas makakabuti, kung saan mas magiging okay yung position mo, kagaya na lang nun sa akin, hindi niya biniging temporary role kasi para pala ako sa permanent role, alam mo yung mga ganon. So, answered prayer talaga. So, parang ang galing lang talaga ni God kasi God's perfect timing talaga, binigay niya talaga sa akin yung trabaho na yun, tsaka kung kailan okay na yung lahat, parang ako naman yung inayos niya. So, shout out sa lahat ng mga OFW dyan na nakikinig ay nanonood ng vlog ko. Thank you sa inyo guys sa pag-support nyo sa akin. And gusto ko rin i-share sa inyo kung ano ba yung magiging work experience ko next week. Gusto ko rin i-share sa inyo yung buhay dito sa New Zealand. And na-share ko naman na ibang mga vlog ko sa Taiwan. And gumawa na ako ng vlog nun about sa work ko sa Japan. So yun guys, see you in my next vlog. Bye! Bless the Lord, oh my soul.